So, ito yung example ni ma'am kanina. So, sabi niya yung spotted is dominant. So, malaking letter S. And then, yung non-spotted is recessive. So, maliit na letter S. And then, sabi ni ma'am yung woolly daw is dominant. So, malaking letter na W. And then, yung non-woolly, that is recessive. Kaya, maliit na W. Pagko-combine daw tong dalawang to. Okay. So, dito, itong SS, yung malaking S, the small s, that is a heterozygous spotted. Ibig sabihin, yung phenotype niya, spotted. Pero yung genotype niya, nagkukonsist siya ng recessive na non-spotted and ng dominant na spotted. And then, yung ito naman, non-woolly siya. Ibig sabihin, recessive siya. No? Kasi parehas na maliit na letter. Ipagko-combine daw siya sa non-spotted. Bakit non-spotted? Kasi maliit na letter S tong dalawang to. Okay? So, kung may malaki dyan na letter S, then that is spotted. Spotted yung phenotype niya. And then, ito naman is hetero na woolly. Kasi may malaki na W. So, yung phenotype niya, woolly siya. Kahit meron siyang recessive na non-woolly. So, paano siya ipag-combine? So, para ipag-combine siya, Poyle method. So, ito muna. Ayan. So, S, W. And then, ito, at saka ito. Ayan, sila ng dalawa. So, S, W ulit. And then, ito naman, itong maliit na S, tas maliit na W, tas ito. So, magiging S, maliit na S, and W, and then, maliit ulit na S, tsaka W. So, yan na yung nandito sa taas na portion ng Punnett square mo. Pero depende kung male ba yan, pero male te. Okay, so ulit, itong S, i-combine mo siya dito. Ito, i-combine mo siya dito. Itong maliit na S, i-combine mo siya dito. And ito ulit, i-combine mo siya dito. So, parang foil method lang. I-distribute mo lang to dito. So, ito naman. So, ito, and then itong malaking W. So, magiging S, W. Tapos, ito, at saka itong maliit naman. So, magiging S, W. And then, itong maliit na S, tapos malaking W. So, S, W. And then, itong S na maliit, tapos itong W na maliit. So, magiging S, W. So, ito yung nandito sa side. So, ililipat ko siya dito sa side na to. So, naging ganyan yung kanyang itsura. Okay, so lagyan mo na lang ng grid. So, ang i-combine mo muna itong S, and then yung S nito. Okay, so makapital muna. Pwede daw hindi capital yung mauna, pero mas maganda pag capital yung nauna. So, S na malaki. And then, S na maliit. Wait. And then, W na malaki. Okay, W na malaki. And then, W na maliit. So, isa pa. Meron tayong S na malaki. And then, S na maliit. So, i-combine ko yan. Meron tayong dalawang W na maliit. So, gaganin ko lang yan. W maliit. Oh, isa pa. Ulit, meron tayong S na malaki. S na maliit. W na malaki. Mew. Tapos W na maliit. So, para siyang paganyan. So, pag tinuloy-tuloy mo siya, ito yung magiging kalabasan niya. So, bibilangin mo lang siya. Okay? 4 dyan is S na malaki, S na maliit, W na malaki, at W na maliit. Ibig sabihin, heterozygous sa parehong traits. So, ano magiging kalabasan nito? So, since dominant, tinatakpan niya yung recessive, that is spotted, kasi ang dominant daw ay spotted. And woolly, kasi ang dominant daw ay woolly. Okay? And then, 4 din dyan ay S na malaki and S na maliit, then dalawang W na maliit. Ibig sabihin, spotted siya, no? Kasi may dominant siya. Tapos may maliit siya na letter. Pero since dalawa tong maliit na letter na to, anong kakalabasan niya? Non-woolly. Okay? Ito naman, dalawang maliit na letter. Ibig sabihin, recessive. Ibig sabihin, non-spotted. Ito, may malaking W. Tapos maliit na W. Anong ibig sabihin nun?
heterozygous na dominant. Kasi ang mangingibabaw pa rin dyan yung pagiging woolly. And then ito, parehas na maliit, parehas na recessive sa parehong traits. So, ibig sabihin, ito ay spotted, ay non-spotted, at ito ay non-woolly. So, tig 25% sila. Try mo to. Dominant na tall, hetero na curly hair. Sabihin, tall na dominant, and then hetero na curly hair. Sa heterozygous na tall, ibig sabihin nagkikarry siya ng trait na maliit. And then, recessive na curly, ibig sabihin straight yung buhok niya. Ito kasi, curly yung kinalabasan niya, pero meron siyang trait na straight. So, pag nag-anak siya, pwede siyang magkaroon ng straight na hair. So, try mo!